Gumamit ng backhoe ang developer ng Pandi Residences 3 para kontrolin ang pagpasok ng mga miyembro ng kadamay o kalipunan ng damayang mahihirap. May nagaganap pong negosasyon. Dapat po wag tayong kumilos ng marahas. May negosasyon po eh. Bukod sa mga pulis, nagdatingan din sa resettlement site ng NHA ang ilang sundalo. Sinita sila nang makita ni National Anti-Poverty Commission Chairperson Lisa Masa na nakipag-usap sa kadamay. Army kayo, di ba? Hindi yata kayo ang dapat nag-maintain ng dito. Peace and order, kundi police. Hindi yung Kaya nga, hindi talaga kayo ang dapat. Ang mga nakapasok na miyembro ng kadamay, naglagay na ng barikada. Kanya-kanyang buhat ng mga bato para ipangharang sa daan. Kagabi nga kahit may harang na backhoe, pinasok na nasa 2,000 miyembro ng kadamay ang Pandi Residences 3. Pinalusot sila ng gwardya para hindi na magkainitan pa. Bagay na ikinatakot ng mga residente. Hindi maiwasan na ang bawat isa ay magkaroon ng nervyos, takot. Kahit ako, nangamba ko dahil may pamilya ko. At meron nga raw dyan na nangas na buksan yung bahay. May simigo doon na huwag yung galawin niya, may nakatira dyan. Sinaway naman ng mga kasamahan. Nagsimula ang pag-okupa nitong Miyerkules ng gabi sa mga relocation area ng NHA sa mga bayan ng Pandi at San Jose del Monte, Bulacan. Inilalaan ng gobyerno ang mahigit 3,000 housing units na kasalukuyang inokupahan ng kadamay para sana sa mga informal settlers at mga pulis at sundalo. Pero ayon sa kadamay, hanggang ngayon ay bigo raw ang gobyerno na ipamahagi ito sa mga nangangailangan ng pabahay. Kaya ang mga nag-okupa sa mga pabahay, kanya-kanyang linis sa mga bakanting unit. Wala ba kaming karapatan na tumira dito kahit hindi kami na-relocate or hindi kami nasunugan? Kailangan po pa ba kami masunugan para na kami makatikim ng pabahay ng gobyerno? Maglinis na daw para yung unit na daw walang nangaangkin at nandyan na may tao na hindi na pwede daw paalisin ng ganun kasi may tao na. Marami sa mga umukupa, sinabing taga-Bukawi sila. Nahirap na raw na magbayad ng upa. Pumirma raw sila sa 7 pahina ng papeles na ang sabi raw sa kanila ng kanilang mga leader ay para sa pabahay. Sabi ng ilan sa mga nakausap namin, kasama raw sa requirement bago makasama sa ginawang ito ng kadamay, makilahok muna sa kanilang mga kilos protesta. Kung talagang desidido ka na magkaroon ng sariling bahay, kailangan aktibo ka sa lahat ng mga meeting ng katulad ng rally. Ka talaga na mabigyan ng bahay. Madali daw ang proseso. Ganun kasi active ka mag-attend sa mga meeting na tinatawag nila meeting. Andun ka palagi. Sa mga attendance, kailangan nandun ka kasi binabasihan daw yan sa attendance. Yan ang sinasabi nila. Kaya kami naman, obligado kami sumama kasi para gusto din namin ang kabahay. Kasama na nga doon yung mga rally. Opo. Opo. Nakipagdialogo ang mga housing officials sa mga leader ng kadamay. Sabi niyo nga po, yung pabahay para sa mga hirap, bakit po hindi nyo kami matugunan ng mga mahihirap? Pero paliwanag ng mga housing official ng pamahalaan, hindi porket mahirap ay hindi na dapat sumunod sa proseso. Illegal daw ang kanilang ginawa. Nagkainitan pa nang ipilit ng kadamay na huwag nang paalisin ang mga umuukupa sa mga housing unit at gawin ding libre ang kanilang paninirahan. Sino pong may cellphone sa inyo? Maglabas kayo ng cellphone. Bakit kailangan? Hindi, gusto ko lang pong maitanong. Yun na nga po, hindi dapat wala ho sa usapan ng pabahay ang cellphone. Ano Hindi po? po ma'am, ganito. Kami po nagkukondak kami ng consultation sa community. Always the community are saying wala kami pangbayad. Pero meron silang pambili ng sigarilyo, meron silang panglaro ng tong-its, may pambili sila ng load. Diyan ang pagtingin ng mga tulad ho ninyo. Huwag niyo pong sabihin Kaya ng sinasabi mahirap. natin, yan ang pagtingin ng inyo. Kahit sinasabi yung wala ng karapatang mahirap, ang mahirap humawak ng cellphone. Dahil walang napagkasunduan, mag-i-issue ang NHA ng eviction notice para bakantihin sa loob ng 7 araw ang mga housing unit na illegal na inukupahan. Pag inibit nyo yan at nagkaroon ng karahasan dyan, kayo po ang dahilan dyan. Hindi po kami dadaan sa madahas na pamamaraan. Kami po ay pumunta rito. To write peaceful means yung 7 days po ang tinatakda ng batas. Nangako naman na Vicky ang NHA na magiging mapagbigay sila pagkatapos daw ng 7 araw at hindi pa rin na umaalis itong mga miyembro ng kadamay. Patuloy pa rin daw sila makikipag-dialogo at aapila sa mga ito. Pero ang hindi raw negotiable, Vicky, ay yung kanilang posisyon na dapat umalis na ang mga miyembro ng kadamay dito sa mga bakanting unit na ito. Hindi raw ibig sabihin na bakanti ang mga yan ay wala nang may-ari. Hindi lang daw malipatan ng mga may-ari
dahil inaayos pa yung kanilang mga papel at inaayos pa ang mahabang proseso. Vicky. Maraming salamat sa iyo, June Veneracion. Nilusob at puwersahang inokupa ng libo-libong mga miyembro ng grupong Kadamay ang mga bakanteng unit ng pabahay ng gobyerno sa Pandi at sa San Jose del Monte, Bulacan. Himutok nila, nakatenga lang ang mga bahay habang hirap na silang magbayad ng renta para lang may matirhan. Pero giit ng mga housing official, may prosesong kailangang sundin para makakuha ng pabahay ng gobyerno. May report si June Veneracion. May harang mang backhoe. Hindi ito napigilan ang pagpasok ng nasa 2,000 miyembro ng grupong Kalipunan ng Damayang Mahihirap o Kadamay sa Pandi Residences 3 sa Bulacan bandang alas 8:30 kagabi. Para maiwasan ang konfrontasyon, pinapasok na lang sila ng gwardiya. Dumiretso ang grupo sa ilang bakanting unit ng pabahay ng National Housing Authority o NHA. Pero ang ilang nakatira talaga roon, nabahala dahil sa mga nakitang pamalo na bitbit daw ng mga sumugod. Meron nga raw dyan na nangas na buksan yung bahay. May simigaw doon na wag yung galawin niya, may nakatira dyan. Sinaway naman ng mga kasamahan. Hindi po namin masasabing 100% ay lahat membro ng Kadamay. Dahil po dyan po sa gate na yan, hindi naman po yan membro ng Kadamay. Pwede pong makisama lang yan sa aming pagpasok. Ayon sa Homeowners Association ng Pandi 3, hindi naman daw ganun kadaling makuha ang pabahay. May mga proseso tayo na dapat nating sundin. Hindi yung basta na lang sila lumusob na mangunguha ng mga bahay na walang tao. O kahit may tao, pinapasok nila. Pero giit ng Kadamay, 615 pa ang mga bakanting unit. Dito raw sila tutuloy kahit wala pang nakakausap na taga NHA. Kaya nagbarikada na sila sa lugar at magdamag na nagbantay. Sobrang mahirap po. Oo. Pero ba't sumama kayo dito ngayon? Siyempre po, para magkaroon ng bahay. Talaga yun talagang hinihingi talaga namin sa mga sa NHA na maibigay na po sa amin kasi kami hirap kami na nangungupahan na wala kaming bahay na sarili. Ang daming mga nakatengga lang dito na pwede na maipamigay. Rumisponde naman sa lugar ang Bulacan Police. Kinaumagahan, may mga nagdatingan pang mga miyembro ng Kadamay. Napilitan tuloy gumamit ng backhoe ang developer ng Pandi 3 para makontrol sila. May nagaganap pong negosasyon. Dapat po wag tayong kumilos ng marahas. May negosasyon po eh. Bukod sa mga pulis, may mga sundalo na ring nagbantay sa sitwasyon. Pero sinita lang sila ni National Anti-Poverty Commission Chairperson Liza Masa. Army kayo, di ba? Hindi yata kayo ang dapat nag-maintain ng dito. Peace and order, kundi police. Hindi yung AFP. Kaya nga, hindi talaga kayo ang dapat. Ang mga kagabi pa nasa loob, nagdagdag naman ng barikada at mga bato sa daanan. Karamihan sa grupo, galing daw sa Bukawi at hindi na kayang magbayad ng upa. Pumirma raw sila sa 7 pahay ng papeles na ang sabi raw sa kanila ay para sa pabahay. Sabi naman ng ilan, requirement daw ang pagsama sa kilos protesta para mabigyan ng bahay. Wala ba kaming karapatan na tumira dito kahit hindi kami na-relocate or hindi kami nasunugan? Kailangan po pa ba kami masunugan para lang kami makatikim ng pabahay ng gobyerno? Maglinis na daw, para yung unit na daw, walang nangaangkin at nandyan na may tao na hindi na pwede daw paalisin ng ganun kasi may tao na. Kasunod ito, nakipagdialogo na ang mga housing officials sa mga lider ng Kadamay. Sabi niyo nga po, yung pabahay para sa mga hirap, bakit po hindi nyo kami matugunan ng mga mahihirap? Pero paliwanag ng mga housing official, hindi porket mahirap ay hindi na kailangang sumunod sa proseso. Illegal daw ang kanilang ginawa. Nagkainitan pa ng ipilit ng Kadamay na wag nang palisin ang mga umukupa sa mga housing unit at gawing libre ang kanilang paninirahan. Sino pong may cellphone sa inyo? Maglabas kayo ng cellphone. Bakit kailangan? Hindi, gusto ko lang pong maitanong. Yun na nga kung may po, cellphone hindi dapat wala ho sa usapan ng pabahay ang cellphone. Ano Hindi po po yun? ma'am, ganito. Kami po nagkukondak kami ng consultation sa community. Always the community are saying Alam mo wala ba kami ninyo? pangbayad. Alam mo Pero ba ninyo, meron silang karapatan pambili na ng yan ng sigarilyo, mahihirap. meron Karapatan silang ng panglaro ng mahihirap yan. tong eats, may pambili sila ng load. Diyan ang pagtingin ng mga tulad ho Huwag ninyo. niyo pong sabihin Kaya na sinasabi mahirap. natin, yan ang pagtingin ng inyo. Kahit sinasabi yung wala ng karapatang mahirap, ang mahirap humawak ng cellphone. Dahil walang napagkasunduan,
mag-i-issue ang NHA ng eviction notice para bakantihin sa loob ng 7 araw ang mga housing unit na illegal daw na inukupahan. Pag inibit nyo yan at nagkaroon ng karahasan dyan, kayo po ang dahilan dyan. Hindi po kami dadaan sa madahas na pamamaraan. Kami po ay pumunta rito. 7 days? To write peaceful means yung 7 days po ang tinatakda ng batas. Noon pang Miyerkules ng gabi nagsimula ang pag-ukupa sa mga relocation area ng NHA sa Pandi at San Jose del Monte, Bulacan. Ang mahigit 3,000 housing unit na kasalukuyang tinitirhan ng kadamay, inilalaan daw talaga ng gobyerno para sa mga informal settlers at sa mga mababang sweldo ng mga pulis at sundalo. June Veneracion, GMA News.